Hello guys, Happy New Year at welcome back sa panibagong tutorial video na kung saan ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba talaga mag-solve ng Rubik's Cube. Disclaimer lang, hindi ito pang professional type na pag-solve, kaya mapapansin nyo ay medyo beginner stuff pa lang ang nakapaloob dito sa pag-solve natin ngayon. So meron tayong random scramble dito, no? So ang una natin gagawin is bumuo ng white cross, no? So yun yung pinaka basic na start na gagawin natin. Ngayon ang next step ay kung paano nga talaga gumawa ng white cross, or the first step pala. Ang unang gagawin natin is maghanap tayo ng side na merong white. So, tulad dito meron siya ito. Para ma-insert yan, ilalagay lang natin sa taas. So ito yung pinaka basic na part, no? Kung mapapansin nyo, tugma na siya. Yan. Kailangan yung color na merong kasamang white ay tutugma dito sa centerpiece na to. Tulad dito. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Yan lang kabilis. Meron tayong white cross. Nasunod naman ay corner pieces. Ngayon, para ma-insert natin itong corner pieces, maghahanap tayo ng corner piece na merong puti. So puti lang hinahanap natin. Katulad nito, may corner piece dito, or edge pieces tawag dito, nakalimutan ko na. Siya ay merong blue, orange, and white. Dadalhin natin siya kung saan siya yung color na nararapat, which is dito, kasi meron siyang yellow, blue, and white. Para ma-insert yan, gagawin lang natin, pwede natin siyang hawakan pag ganito. Yan, kung saan pupunta dito yung kulay orange, o pwede natin siyang hawakan dito, which is nakatapat sa atin yung orange. So it doesn't matter naman kasi pares naman yung mabubuo, pero magkaiba nga lang yung grip ng kamay. Kung hawakan natin siya dito, ganito mangyayari sa kanya, malalagay siya dyan. Kung dito naman natin siya hawakan, malalagay pa rin siya dito. Ano nga ba ang algorithm nito? So para ma-insert to, itong white piece na to dito, gagawin lang natin ang algorithm na right up, right prime, up prime. So paulit-ulit lang yan. At wala yung limit. Ang limit lang niya is kung ang white piece na to is nandito na. So paulit-ulit lang natin siyang gawin. So algorithm right up, right prime, up prime, 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 right up, right prime. So na-insert na siya. Beginner lang yung tong gantong klaseng method. So meron pa naman kayo makikita iba doon na mas madali, pero in this video pang beginner lang talaga siya, no? Yan. So kanina pinakita ko kung paano na tayo mag-regrip if ever nandito man yung white, ganyan mabubuo naman siya kahit saan mo siya hawakan. Ikaw na lang mamimili. So yung algorithm kanina, ganito itsura niya kapag mabilis. See? Mas madali kasi itong white, nakatutok na talaga siya dito. Gawin natin siya sa dito sa side. Nakalagay na siya. So ganun lang yan. Na-insert na siya. So yung algorithm na yun is ulit-ulitin nyo lang yan hanggang sa mapasok nyo sa dito, like that. Tapos insert.
So, dito is nabuo nyo na yung first layer. Ngayon, sa second layer naman. Sa second layer is maghahanap tayo ng, hindi ko kasi alam yun mismo tawag dito, or side piece ata ang tawag nila dito. Dito is kuhanap tayo ng side piece na walang yellow. For instance, itong side piece na to, wala siyang yellow. So, since ito yung nandito sa harap natin o nasa baba, ito yung susundan nating color. So, ilalagay natin siya dito sa kakulay, which is the blue. Para ma-solve yan, kailangan nating ipasok tong piece na to dito. Kasi dito siya tumutugma. Gagamitin natin siya ng algorithm na up, right prime, up prime. So mapapansin natin na itong piece na to, itong white piece na to is nasa taas na siya, na dapat nandito. Para ma-solve yan, ang gagawin lang natin is i-rotate natin yung cube sa left. So dapat itong white side na to is nandito, papunta dito, nakaharap, pupunta siya dito. Ngayon, nung nilagay niya siya dito, nirotate niya siya, ang gagawin naman natin, susundin naman tayo ng algorithm na left, up prime, left prime. Ngayon, nilagay niya siya dito. Since nilagay niya siya, hanap naman ulit tayo ng iba pa. For instance, nandito naman tayo sa piece na to. Ganito itsura niya pag mabilis. Yan, ganyan na itsura niya. So ulit-ulit lang natin yan hanggang sa mabuo natin lahat. Ito. So ito is kailangan niya mapunta dito. Para gawin yun, sundin natin ang algorithm na up prime, left, up prime, right prime, up. So nandito na naman tayo sa yellow na to, ay sa white na to. Pag nakita natin yan, pupunta naman tayo sa right. Dali lang ma-distinguish yan. Kapag nandito ang white, pag nasa right ang white, pupunta tayo sa left. Pag nasa left ang white, pupunta tayo sa right. Pag na-rotate na natin itong cube, ang gagawin naman natin, sunod natin algorithm is right, up, right prime. So ayan na siya. Solve na ang second layer. So ganito itsura niyan kapag mabilis. So gawin natin, insert natin to. So yun na. No, ang sunod natin gagawin is ang yellow cross, which is to. Para pag meron kayong nakitang gantong pattern sa taas ng cube nyo, is maganda sa inyo yan. It's either nakaganyan, 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 or nakaganyan. Kapag nakita nyo sa pattern na to, hawakan nyo lang ang cube ng ganito. Dapat ang pattern is nagkukorting L. Dapat ito ay nakatutok sa left. Ito naman is sa taas. Okay? Para buuin yan, gagamitan lang natin ito na algorithm na front, right, up prime, up prime, front prime. Kung nagawa natin ang algorithm na yan, meron tayong makikita ang yellow line, which is maganda sa inyo ulit. So ulitin lang natin ang algorithm na yan ulit. Front, right, up, right prime, up prime, front prime. See? At meron tayong twisted. Sorry, yan, twisted. So buo natin ng yellow side. So kanina, nagkaroon tayo ng lucky skip. Nung ginawa natin ang algorithm na front, right, up,
right prime, up prime, front prime. At inulit natin to. Nabuo natin ang yellow part. Yun ay lucky skip. Ngayon meron naman tayong pattern, which is ito. Merong algorithm para dito, pero ang ginagawa ko dito is ganito: lowercase front, right up, right prime, up prime, lowercase front prime, lowercase pag dalawa, so, or ganito. So balik ulit tayo sa standard na front, right up, right prime, up prime, front prime. So makikita natin tong ganitong klase ng pattern. So magiging magulo ang paliwanagan na to. So itong pattern na to, sinatawag nating little fish. Bakit? Kasi mukha siyang isda. Bukod dun, sa pattern na to, ang yellow sa pattern na to, ang yellow piece is nandito. Kapag nandito ang yellow piece na yan, it's indicate na isa siyang little fish. Since nandito yung pattern nasa baba, at nandito to, little fish na to. Kapag ang pattern naman is nandito at nandito ang yellow piece, siya ay big fish. So ulitin natin. Pag nandito is pag ganyan itsura at nandito ang yellow, little fish. Kapag ganitong itsura at nandito ang yellow, big fish. Okay? So itong simple drawing yan, sorry, ang gulo nito, as in Y is, ibig sabihin niya is yellow, which is ito yung yellow, itong line na to. Sa big fish naman is nandito yung, ay, mali ako, nandito dapat yan. So maglalagay na ako ng picture dito somewhere, maglalagay na ako ng picture. Anyways, para ma-solve ang big fish, gagawin lang naman natin is ganito. So right up, right prime up, right up, right prime. So buo na. Kung ganito ng pattern yung nasa inyo, yung ginawa natin kanina, sorry kung magulo, umulit. Wala na dito yung dalawang yellow, nandito na naman sa side. So commonly, ang gagawin natin dito, kasi tamad ako, gagawin natin yan na ganito. Yan, yung ganun lowercase front, right up, right prime, up prime, lowercase front prime. So back to standard. Meron tayong little fish, right up, right prime, up, right up, right prime. So ganito naman ang gagawin nyo sa big fish. So ganito, kung nakita nyo yung symbol na to or pattern na to at wala siya yellow dito, ibig sabihin nyo meron kayong big fish. At hawakan nyo yung cube na ganyan, dapat nakaganyan yan. Para i-solve ang big fish, gagawin lang natin ang algorithm na right up, right prime, up prime, right up prime, right prime, at nabuo nyo na ang big fish. So maraming patterns ang pagsosolve nitong last task. Sa pagsosolve ng yellow na pieces ay mayroong iba't ibang pattern. So mayroong lalagay ko ng mga picture dito. So para gawin yun is wait naman natin yung algorithm na front right up na yun, yung kanina ginawa natin. Kung hindi pa rin lumabas ang pattern na yun, ang ginagawa ko doon is yung dalawahan, which is tong front lower case. So papakita ko naman sa inyo yung ibang pattern. So sabihin natin ginawa niya yung front right up na yun,
algorithm para masolve to. So kanina ang pattern natin is yung dalawang yellow na nandito sa harap, yellow na nandito sa bawat gilid, yung dalawa pa lang pala. Ngayon meron naman tayong gantong problema, gantong klaseng pattern. So quick fix lang yan. So kung hindi ito madadala sa little fish, which is ganito, so right up, right prime up, right up, up, right prime. So bumalik tayo dito sa gantong pattern. So gagawin lang natin, since tamad ako, meron pattern para dito or merong algorithm para dito. So tamad ako, ginagawa ko dito is lowercase front, right up, right prime, up prime, front prime, back to standard, front right up, right prime, up prime, front prime, little fish. Pag ginawa nyo yun is babalik siya sa standard little fish, kasi little fish yung mas sa ulo kaysa sa big fish. So para dito gagawin natin yung right up, right prime, up, right up, up, right prime. So yan ulit yun. So para mabuhay yan back, so on and so forth. So yun lang naman yun gagawin natin para masolve tong mga ganitong pattern. Subukan natin ng yellow side or color. Kung meron kayong pattern na ang yellow ay nandito lang or dalawang yellow lang o basta hindi siya nagpo-form ng kahit anong cross, ulitin nyo lang ang algorithm ng front right up, yung algorithm na yun, itong algorithm na to, nang paulit-ulit hanggang sa makabuo kayo nito. So malalaman nyo naman yun na meron na kayong yellow cross. So ulit-ulitin lang yun at least 3 times ata yan or 2 times. Now para sa edges, hahanap lang tayo ng color na dalawang color na magkasama, parang ito. Mayroon term dito pero nakalimutan ko lang. So dito merong dalawang color. Ngayon lalagay lang natin sila sa likod. Dapat istutugma sila dito sa color na nandito, which is green. Ngayon nasa likod na siya. Ngayon i-rotate natin itong cube X. Itong cube nyo ay magiging ganito. Dapat yung white pieces is nakatutok sa inyo. Gawin lang natin ang algorithm na to. Right prime up, right prime down, down, right up prime, right prime down, down, right, right. At buo na ang corner pieces. So meron pong solve na dito sa likod, which is sadyang ganyan yan. Kung matapos na yun, ibabalik na natin sa original na state ang cube. Okay, kapag napansin nyo na walang solve na sa likod yung kanina, or kung makapansin nyo kung walang solve or 2 colors, ulitin lang yung right prime na yan. Kung ganitong instance nyo walang solve na side or dalawang kulay na magkasama tulad nitong side na to, ulitin lang natin siya. Rotate nyo ulit yung cube ng ganyan. Dapat tong yellow ay nakatutok sa inyo. Gawin natin ulit yung algorithm na. So para mabilis tayo, gawin ko siyang mabilis. So yan na, nagkaroon na tayo ng piece na may same color. Sisipain natin siya sa likod. Yan, nasa likod na siya. So ganun ulit yung hawak, yung white nandito pa rin sa atin. So ulitin lang natin yun. Right, right. So yan, solve na yan. Ngayon nandito na tayo sa
centers ito side pieces ata talaga to kasi hindi ko talaga alam. Para masolve to, meron tayong gagamitin algorithm ulit. So ang algorithm para dito yan. Tatlo lang talaga yan, dapat meron kayong isang solve na nandito. Kung sa first try na ginawa na yung algorithm kanina, yung nakaganto tayo ay walang solve, is ulitin lang nyo yun ng isa pang beses at meron na kayo ulit na solve na part at hindi na kayo mahirapan doon. So kung mapapansin nyo, itong color na to hindi siya akma dito, pero ito akma siya dito, tapos ito ng color na to nandito. So gagawin natin ito ng 2 beses kasi hindi siya, itong color na to hindi siya para dito kasi itong 2 lang naman ang hinahanap natin. Automatically na tong mabubuo. Para gawin yun, gagawin natin is algorithm na right up right up right prime up prime right prime up prime right prime right prime up right prime. Sorry, medyo nalito lang ako kanina. Now kung mapapansin nyo, itong side na to is nakakama na siya dito, okay? Pero sa tingin ko ulitin pa rin naman natin to, sa tingin ko lang, pero alam ko hindi na yan. So ulitin lang natin ulit yung algorithm na yan. So right dalawa yan, right up right up right prime up prime right prime up prime right prime up prime right prime. So ganito naman ang itsura niya kapag mabilis. So inulit ko lang yung scramble para ipakita sa inyo kung paano lang, gaano lang nakabilis. So sa end of this video is inaasahan kong natuto kayo dun sa ginawa kong yun. At pasensya na nga pala kung medyo magulo yung iba kasi sinusulat ko rin yung algorithm yan para at double check ko rin. Kaya kung makapansin nyo, kada cut ng video is parang iba na yung kulay, na kung saan ibang kulay na yung mismo nakalagay dito. At double check ko rin para bawasan yung pagkalito nyo. So sana naman ay na intindihan nyo yun. So shoutout nga pala dun sa isang YouTuber na foreign YouTuber na nagturo sa akin na ito. Bali self-taught lang talaga. At ilalagay ko rin yung mga algorithm dito sa description. So sunod-sunod na yun. So basta marunong kayo magbasa ng algorithm is madali nyo na yung nasa sa ulo. Bali ilang lines yun ng algorithm. At yun lang para sa araw na to. So please subscribe and share. So kung natutuman kayo is please comment down in the comment section kasi gusto ko rin yun mabasa. And thank you very much. See you and good night.